Bago nga tayo magsimula sa vlog natin para sa ngayong araw na to, shoutout muna natin si Kratsky Vlog. Shinare niya dito yung experience niya sa paggamit ng Brother Printer. Yung model ng kanyang Brother Printer ay 420. Sabi niya dito, napakaselan daw talaga ng Brother Printer na which is ayun naman talaga yung sinasabi ko sa inyo. At nagbara nga daw yung kanyang printer at ilang beses na siyang naghugas or nilinisan niya yung printer head, hindi na umayos yung kanyang pagpiprint or yung print out niya. Ako personally dito sa Brother na printer, mga tropa, eto yung na-experience ko dun sa tropa ko kasi din. Ang printer niya ay Brother Printer pero pang bahay-bahay lang niya. Kumbaga personal use, wala siyang printing business, mga assignment lang niya yung piniprint niya doon. Nakita ko no, nung pinaayos niya na sa akin niya yung printer niya, hindi na ganun kaitim yung kulay black niya na print. At ayun nga, nung nagpalit siya ng ink, doon niya na na-experience na medyo lumabo yung kanyang print. Kasi napakamahal nung Brother Printer na mahalan siya. At gumamit siya ng mga alternative, yung tigbe-20, yung mga mumurahin lang. Tapos nun, nagbalik ulit siya dun sa original ink pero hindi na gumanda daw yung print niya. Yun yung sa tropa ko, no? Same din ang experience dito neto ni Kratsky Vlog. Talagang napakaselan ng printer head niyan. Kaya kung ganyan yung gamit nyo sa mga printing business natin, make sure na lagi kayo talagang nagpiprint at stay original lang. Nasa sa inyo na kung magtitake kayo ng risk kung bibili kayo ng mumurahin na ink. Pero hindi talaga yun yung pinaka-topic natin. Ang pinaka-topic natin tungkol dito sa isa sa mga nag-comment, sabi niya dito, paano po kung sa mga technician po bibili ng printer, goods po ba yun? Shoutout sa'yo Alvarez, eto yung kanyang katanungan. So ako mga tropa, kung tatanungin nyo nga ako dyan, 50-50 yung sagot ko dyan. Dahil mga tropa, yung mga printer na mga binibenta ng mga technician na yan ay nanggaling yan sa mga naremata na mga printer na mga pinarepair ng mga ibang kagaya natin na may printing business. Kasi mga tropa, yung mga technician na yan, talagang yung iba merong pagkamahal na maningil ng kanilang, sabihin na natin ang talent fee na hindi naman ganun kagalingan, di ba? Or kung medyo may kagalingan naman talaga, talagang alam mo yun, no, gahaman maningil no? So ayun yung mga nangyayari dyan, nareremata, hindi na nakukuha nung nagpa-repair kasi naiisip nung nagpa-repair na mas okay na bumili sila ng bago kesa tubusin nila yon kasi napakamahal nga nung presyo, di ba? Tapos mga tropa, yung mga technician konting kiliti lang naman pala yung ginawa doon. Oo mga tropa, nandun na tayo sa skills ng technician. Pero tignan nyo na lang mga tropa na kung bumili na lang talaga ng bago yung nagpa-repair sa inyo, sana in-advise nyo na lang, 'di ba, na hindi nyo na lang ni-repair. Minsan kasi yung mga ibang technician dyan, eto real talk na lang tayo, no? Mga trap card mga tropa na kaya talaga nila minamahalan para hindi makakuha or hindi matubos sa kanila. Tapos ibebenta nila yon. Di mas kumita yung technician, 'di ba? Meron din namang mga technician mga tropa na naghahunt sa online ng mga sirang printer tapos nire-repair nila yung tipong tatanggalan lang nila ng bara yung printer head, bubugahan lang ng cleaning solution, di ba? May mga ganyan talaga kaya hindi natin maiiwasan. So ako talaga, ang pinaka-suggested ko sa inyo mga tropa na bibilihin nyo kung second hand ay panoorin nyo tong video na ginawa ko at eto talaga yung pinaka-technique ko. Ako nagba-buy and sell din ako ng mga printer mga tropa. Ang lagi kong hinahunt na mga nagbebenta ng mga printer ay yung mga naluging printer shop or yung mga na-hype lang or yung mga bumili dun sa idol natin na alam nyo na yon, yung super mahal, di ba? Kasi na-hype lang sila tapos wala naman sila mga customer, di binibenta nila yung printer at yun yung mga tinatarget ko na para syempre kahit papano may bumalik na pera sa kanila. Ako naman buy and sell ko kasi mga tropa, yung mga na-hype na pumapasok sa printing business, meaning yung mga nagmamadali, yung mga hindi nagre-research, yung bili lang ng bili dahil may pera sila mga tropa. Ayan mga tropa, yan yung mga targetin nyo. Talagang ibebenta nila ng mura yung kanilang mga printer, di okay na okay sa'yo yan dahil mababa pa yung print count nung kanilang mga printer, meaning hindi ganun gaano kalaspag or hindi naman talaga nila totally nagamit, di ba? So mga tropa, kung sa mga technician kayo bibili talaga,
it's up to you. Talagang alam nyo na nagaling sa repair yan. Sana naman naintindihan nyo yung dalawang point ko kung saan nila nakukuha yung mga printer na binibenta nila. Nanggaling yan sa repair na naremata dahil super mahal ng talent fee nila. At number 2, naghahunt sila ng mga printer na sira at nire-repair nila. So number 3, nagba-buy and sell sila ng mga brand new, 'di ba? Ayun lang talaga, yung dalawa lang talaga yung pinaka-importante dun sa mga technician na yun, mga tropa. Yung galing sa repair at mga naremata. Nasa sa inyo kung gusto nyo gumamit ng mga ganong printer, 'di ba? At inuulit ko mga tropa, binanggit ko na sa inyo kung paano i-check or ano yung i-check sa pagbili ng mga second hand printer. Eto yung video na yon. Ilalagay ko na lang sa description yung video na to, yung link neto para panoodin nyo. Although medyo mahaba to, kung gusto nyo talagang manood at matututo talaga kayo dito mga tropa, I tell you. Eto mga tropa, no, alam nyo naman na yung Epson 121 5000. Eto, bibigyan ko lang kayo ng tip kung paano nyo magandang mapipresyohan yung mga second hand. Eto mga Epson 121, makakabili ka neto ng mga somewhere around 2.5, 3K yung mga second hand mga tropa. Make sure lang na mababa pa yung mga print count. At nandito nga sa video na to kung ilan yung binanggit ko na kailangan lang na print count para talagang goods na goods pa yung printer. So ito naman mga tropa, yung Epson 3210, may mga mabibili-bili ka neto somewhere out there dyan sa online na medyo maganda-ganda pang deal. Ang presyo kasi neto, yung original, nasa around 9,000 or 8,000. Ngayon medyo nagmamahal lang talaga dahil lumalakas yung demand. Pero second hand na printer neto, naglalaro sa mga 5,000 or 4,500, yung mga tipong hindi nga nila nagamit or yung medyo natambak na. I-double check nyo na lang mga tropa. Nandito naman yung guide, yung video kung ano yung i-check nyo, di ba? So dito naman sa Epson 5290, 13,000 or 14,000 yung brand new niya. Etong printer na to, makakabili ka neto ng mga second hand around 8,000 or 9,000 mga tropa. Diyan naglalaro. Pero yung mga lumang model netong Epson 5290, which is yung 5190, makakabili ka na lang nun mga 4,000 sa mga online dyan. Pero minsan talagang laspag na eh. So ulitin natin, second hand na Epson 121, mga around 2,500, 3,000 na yan. Sa mga Epson 3210, mga 5,000, mga ganyan, 6,000, 7,000, dyan naglalaro yan. Yung medyo goods na goods pa mga tropa, no? At dito naman sa Epson 5290, mga 10,000 talaga makakabili ka nyan or 8,000, dyan naglalaro. Make sure lang na fresh pa. Minsan may mga nakikita ako sa online, nagbebenta ng Epson 3210, mga 4,000 lang eh. Talagang mga rush na eh. Tsaka mababa pa yung print count niya. Kumbaga parang binenta niya na ng 50% off. Kasi yung brand new neto, no, around 8,000 talaga sa totoo lang, no. So siguro sapat na tong details natin. Medyo nag-share na rin ako sa inyo ng mga price range. Kung magkakano nyo mabibili talaga yung mga second hand at kung talagang gusto nyo sa mga technician na bumili ng mga printer, it's up to you mga tropa. So ayun na lang. Salamat sa mga nagme-message at sa mga nag-a-avail ng mga printing business natin dyan na bumibili sa affiliate link at lalong-lalo na sa mga templates na binibenta natin. Lahat ng mga printer na binanggit ko dito, nasa description lahat ng link kung gusto nyong bumili ng mga brand new. Ayun lang. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.